po 2 weeks akong hindi nag-vlog. So talagang pinagmasdan ko lang po yung ating mga manok kung ano po ang magiging reaksyon. Dami din ay no? So ito yung oras na sila ay makakainin. Bagong tanim mga bukid ng maliliit ng malalaki na yan. Yan maganda po yan mga bukid. Pagpalang araw sa inyo mga bukid, magandang araw po sa inyo. Ngayon po ay andito tayo ngayon sa ating munting farm. At ito nga po yung ating mga pinamulot na itlog ngayong tanghali. So araw ngayon ay January 20, 2024 mga kabukid. At itong mga manok natin ngayon mga kabukid ay nasa 2 taon at 1 buwan na po ang edad ngayon. At maganda nga po ang nangyari doon po sa ating first molting dahil nga po umabot na po sila ng 80% yung kanilang egg production. At ito nga po no, ulit yung mga napulot naming itlog, halos mag 3 timba. Oras ngayon ay alas 12 ng tanghali. So pasok po tayo sa loob mga bukid. Nandito tayo ngayon sa loob ng ating nanukan mga bukid at naglalagay ako ng ipa. So naglagay ako ng unti-unting ipa doon sa mga sahig-sahig nila. So kinutkot ko na rin yung ibang makakapal na ipot nila dito. At yan nga po no, para mapanatili natin yung init dito sa loob at mas lalo pang hindi ba maiwasan yung matinding amoy. Pero sa ganitong kondisyon nga mga kabukid ng building o ng sistema, yung ating mga manok ay hindi po naabala doon sa amoy ng building dahil mapapansin nyo, yan po, makapal po yung ipang inilalagay natin dito. Yan, medyo makapal po yan. Pasensya na po at medyo madilim dito sa loob dahil makulimlim ho yung panahon. At hindi ko po masyadong tinatanggalan to ng agiw at nagugulat sila. So yan po mga bukid, no? Karamihan, halos yung iba dito ng itlog, yung iba nandyan. Kaya po maya maya ang pulot ng aking kasama dito sa loob ng ating building mga bukid para hindi po mabasagan tayo ng itlog, no? Less yung mga basag na itlog. So ngayon po mga kabukid ay napakaganda ng nangyari dito sa loob ng ating manukan dahil nanatili pa rin sa 80% yung ating mga manok, yung production ng ating mga manok. At yan na nga, lumalaki na yung papaya natin dito. Yan. So yan po ang ating mga manok dito sa loob ng sa labas ng building natin. So halos 2 weeks, no? Halos 2 weeks tayong hindi po nag-vlog dahil hinihintay ko nga po yung magiging reaction nitong mga manok na ito. Kung sila ay patuloy pa rin ba sa pangitlog, no? Dahil ngayon po ay medyo umiinit na yung panahon, nawawala na po yung malamig na klima. Ngayon po ay napapalitan na ng init. So medyo dry na po ang panahon ngayon dito sa amin, sa lugar. So, dito po sa aming lugar, sa Oriental Mindoro. At ito nga po, lumalaki na yung aking pampakanlong na mga papaya na nilagay dito. So, ayan o, magaganda na. Mga red blade ito nilagay ko dito eh. Oh. Diyan sila sumisilong pagka mainit. So yan po oh, akala nila magpapatuka tayo dito. Kaya nagsilabasan itong mga manok na ito. O yan nga po, oh, after 2 weeks mula nung huling vlog ko, nung December 15. So ito po ay, ngayon po ay January 20 na, ay kumapal na po yung kanilang mga balahibo. Galing po kasi itong mga manok na ito mga bukid, no, doon sa mga bago. Doon sa mga bago pa lang na nakapanood ng video na to, ito pong mga manok na ito, ang kwento po nito ay galing po to sa pagkaka-force molting. Dahil nung umidad na sila ng 1.9 years, nung 1 year and 9 months ay bumaba yung kanilang production. So ngayon po ay kinal ko sila at finorce molting ko sila para po pabalikin yung kanilang pangingitlog. So akala ko nga po ay hindi sila mangingitlog. Ngayon po ay bumalik na yung kanilang pangingitlog. So yun po ang kwentuhan natin ngayon. Dahil nga po 2 weeks akong hindi nag-vlog. So talagang pinagmasdan ko lang po yung ating mga manok kung ano po ang magiging reaksyon. Kung bababa ba o tataas pa. So sa ngayon po, na-reach lang po natin ang 80% ng mga manok na ito.
Ang bilang po ng mga manok na ito ay nasa 700. So 80% po noon ang kanilang iniitlog. So sumasapat naman po sa labor, pambayad sa labor at pambayad sa feeds na kanilang kinakain. At dito po sa pagkakataon na ito ay magdidesisyon ako after nilang makal. Siguro mga 1 taon lang po ito ay hindi na po natin sila i-force molting. So i-dispose na po natin sila at bibili tayo ng decal brown para po pamalit dito sa mga manok na ito sa susunod na taon. So sa ngayon, ito lang po muna yung ating kumbaga dito na lang muna tayo, lalaruin lang muna natin itong mga manok na ito para mas malaman pa natin yung mga ugali at mga dapat pang baguhin at mga dapat pang idagdag. So ito po yung building natin na pangalawa nating lalagyan, no? Ayusin natin to sa itsura ng paitlugan dahil dati po itong babuyan namatay po yung aking mga baboy dahil nga po tinamaan ng ASF. So ito po ay hindi ko na po itutuloy na lalagyan pa ng baboy. So i-extend ko na lang po itong building na to parang maging paitlugan o bahay ng ating mga manok sa susunod na taon, mga kabukid. So sa susunod na natin to pag-uusapan, mga bukid. So sa ngayon, ito lang po muna yung ating mga gagawin dito, mga bukid, no. Itong mga manok na ito ay paabutin pa natin ng 1 pang taon. So ang edad nila ay mga 3 taon na magmula ngayon. So dahil ito ay nasa 2 years and 1 month na ang mga edad ng mga manok na ito, ang lahi po nito ay high sex. Ang lahi ng mga manok na ito, mga bukid. So sa ngayon po, yun po ang ating gawain dito, no. Pinagmamasdan ko lang po kasi itong ating mga manok kung ano na itong kanilang mga itsura. So sa ngayon, ang gaganda po, no? Ang gaganda po ng ating mga manok. Tulad niya, no? Magaganda na ang palong nila, ang kakapalan ng balahibo, at talaga nangingitlog na po sila. So yun po, so yung ngayon, ang ginagawa ko po ay habang naghihintay nga sa mga manok na ito, ako po ay nagpunla ng kalamansi, no? Para po, kasi po ako ay nagpunla ng kalamansi at iuhuli po natin doon po sa isang taniman natin na maliit, doon sa ating maliit na taniman ng kalamansi. Isa pa rin po yun sa mapapanood ninyo sa mga susunod na ating vlog, mga kabukid, dahil tayo ay patuloy pa rin sa pagtatanim ng kalamansi, mga kabukid. So yun po, ako po ay nagtanim ng sarili kong punla dahil medyo mahal po ang punla ngayon ng kalamansi. Umaabot po ng 30 pesos hanggang 60 pesos. Makakalis naman po ako kapag ako po ay nakapagpunla ng 1,000 piraso na seedling ng kalamansi. So less ako ng 30,000 agad. So iba-iba po, mga kabukid, ang may sariling punla. So yun po, tingnan natin yung punla natin. Very good kayo dyan. So yan po, magandang pagkakalo niya, no? Tama yan. Sunog na ipa na may ipot ng manok. Ganda ng ating mga punla. So yan po. So dito po yung aking punla, no? Ito na po yung punla natin ng kalamansi, mga bukid. Ito po yung panghulip natin doon sa ating mga manok. Ay, mga manok. Galing tayo sa manukan. Ito po yung panghulip natin sa ating mga sa area po ng ating pagtatamnan dahil may mga namatay po, no? Tapos ito po yung bagong tanim ko. Ayan. Ito yung aking bagong tanim, mga bukid, no? Maliliit, malalaki na yan, ha? Yan, no? Kalamansi. Ito po ay buto ng kalamanda rin. Gagamitin nating stock nung kalamansi natin. Yan. Ito. Yan po. Madami-dami po itong ating ano na ito, mga bukid. Panghulip. Yung iba po dito ay pangtinda ko. Sa mga gustong bumili, mga bukid, ay wait lang po kayo ng mga 5 months from now. Magbebenta po ako nito. Murang-mura lang po, no? 25 pesos lang po ang benta ko pagka lumaki na. Mga 1 foot hanggang 2 feet yung taas, 25 lang hanggang 28 pesos. So ito po ay buto ng kalamanda rin ang ating gagamiting stock, mga bukid. Dahil po itong buto ng kalamanda rin, pag ginawang stock ng kalamansi, mahaba po ang buhay at matibay, mga bukid. Yun po yung quality, mga bukid. Ipakikita ko po sa inyo dahil itong dating building po ng aming babuyan na nalugi na nga po ako sa baboy dahil tinamaan po ng ASF, ay ginawa kong taniman ng kalamansi. Dito po ginawa ko pong punlaan, naglagay po ako dito ng
bedding na soil para sa pagpupunlaan ng punla ng kalamandarin. So dito ko po nilagay yung kalamandarin ko. So yan ang ating tinubuan ng mga damo. Pero ito po yung mga kalamandarin. Oh, yan oh. Maganda po niyan mga bukid oh. Maganda po yan. Napakarami po nito. Itong kalamandarin natin na ito. So nasa 10,000 ho, mahigit ito. Pag may tanim. At hindi pa nga po tumutubo yan. Babago pa lang natubo yung iba. Kaya ano. So yan po, ito pong ginawa ko dito sa aking building ng baboy. Nalugi po kasi kami. So ginawa ko na lang lagayan ng punla mga kabukid ng kalamansi para mabawi ko naman tong may magamit itong building na to. So yun po yung ating ginawa dito. So ngayon po ang tabayanan nyo po itong ating gagawin. Ito po yung kinukot-kot ko. At yung nagiging ipot po ng ating mga manok mga kabukid, pagka naluma ko na po tulad nga nakatambak na yan kabukid, ay malapit na itong maluma, itong marami na itong naitambak naming dumi ng manok, no? At nandito na ngayon luma oh. Yan oh. Tinubuan na nga ng damo. So okay na po yan, ginagamit ko na po ito sa aking sa medium ng aking mga punlang kalamansi. So yun po, no, ginagawa ko pong medyo quality, no, mataas yung quality nung ginamit nating lupa para sa ating mga punlang kalamansi. So pang sarili na rin po ito at pang benta. So yun po yung gagawin natin ngayon mga kabukid dito po sa ating farm. At ito na nga po yung ating gawain. Medyo marami-rami po ito mga bukid eh. Halos nasa 3,000 na po itong aking na plastic. Yan o. Patataasin ko lang po ito ng mga 3 inch siguro o 4 inch. Tapos pag mataas na, bago natin babading tayo ng kalamansi dito sa ating stock na kalamandarin. So pagka ito po mga kabukid ay gumanda na, mga 5 months to 8 months, pwede na po itong pangbenta. So yun po mga kabukid, no. So yun po mga kabukid ang aming gawain ngayon dito sa ating munting farm. Ang laki ng manok na ito, pakangkaang na ito eh. Nakain na mga pogi oh. Dami din ay. No? Kain kayo, kain. Para kayo'y umitlog agad. Kumakain na po sila dito mga bukid. Dahil ngayon po ay alas 12. Mag-alaw na. Alaw na nga siguro. So ito yung oras na sila ay pakakainin. So yan po oh. Ito yung kanilang kainan sa labas. Nandiyan na rin ang inuman. May walang tubig. Bitin ng tubig. Ang lalaki na po ng palong nila, no. 1 buwan na po to matapos ang 1 buwan at kalahati. Matapos silang i-force molting at yan na nga bumabalik na, nangingitlog na sila. So yun po mga abugid, maraming salamat po sa inyong suporta at panonood dito po sa ating munting channel. So ito na lamang mga abugid ang ating gawain sa araw pong ito. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood po sa aming munting channel mga abugid. Hanggang sa muli po.